Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pero ngayon, pag-usapan natin, itong naging reaction mga kababayan ng Congress sa naging mga patama ni Amy Marcos sa nangyaring hearing ng Senado kahapon, session ng Senado, para i-dispose yung impeachment case ni Sara Duterte. Pero sabi nga natin, hindi nagtagumpay yung mga Duterte senators na i-dismiss. Yung agenda nila is outright dismissal. Pero na-outsmart sila mga kababayan. Nautakan sila ni Tito Sen. Tinalo ni Tito Sen. And in fact, bumoto sila sa pag-archive ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Na yun man talaga po ang main agenda ni Tito Sen. Madaling sabi po, naisahan. O diba? Ang agenda ng mga Duterte senators to dismiss, hindi nangyari. Bumoto sa pag-archive. Nang ibig sabihin, isang tabi muna. So, nag-fail sila sa agenda to dismiss forthwith. Mas matalino pala, mga kababayan, si Tito Sen. Hindi nila namalayan. Ngayong pagboto ng mga Duterte senators, pabor sa agenda ni Tito Sen. Hindi sa agenda ni Sara to dismiss. O di ba pa, mga kababayan? Ibig sabihin, hindi nila napatay yung impeachment. Yung impeachment case. O ngayon, sa pagboto kasi po ni Amy Marcos kahapon, kagabi, may mga patama pa. Tinawag pa si pinsan niya na si Speaker Martin, although hindi man niya pinangalanan. Pero klaradong patama nung sabihin na bunjing. Tapos, sabay sabi na imbis niya gusto ninyong ipatanggal ang Vice Presidente na ibinoto ng tao, bakit hindi ninyo palitan na lang yung speaker ninyo na kayo man lang ang pumili? Pumalag ngayon po mga kababayan yung mga congressmen. Ano, sabi rito, House Executive goes off on Amy Marcos, hits disrespect towards Speaker Romualdez. Solons respond to Amy Marcos, huwag mo kaming diktahan. So, that term is disrespect. Naging disrespectful na mga kababayan si Amy Marcos. Hindi man natin po ipinagtataka kung bakit naging ganyan na yung ugali ni Amy Marcos kasi na-impluwensya na po ng kanyang mga barkada. Mga barkadang walang iya, walang respeto. Tulad ni Sara Duterte, na pati nga yung kanyang kapatid gustong ipapatay. At yung kanyang tatay, mga kababayan, dinisrespect, gustong ipahukay. Pero despite that, mga kababayan, siya ay may dikit na dikit pa rin dito sa mga disrespectful na mga tao. Tulad po ni Sara Duterte. So siyempre, pag ang barkada mo, masama ang ugali, malamang sa malamang. Maawa ka ng masamang ugali. Kaya gano'n na rin ang ugali ni Amy Marcos. Disrespectful sa kanyang kapwa. Pati sa kanyang pinsan, na si Martin Romualdez. Yan, sabi ni Amy Marcos, pakinggan natin. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Kita ninyo yung pananalita niya? I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Kita ninyo, mga kababayan, yung mga statement ni Amy Marcos. Wala nang pagkakaiba sa pananalita ni Sara Duterte na ang tawag kay Speaker Martin, tambaluslos. Ngayon, may sarili siyang tawag
sa kanyang pinsan, Bonjing. Kita ninyo ang impluensya ng may masamang ugali? Pag ang barkada mo, masama ang ugali, at hindi ka umiwas sa barkada mo masama ang ugali, masama ang pagkatao, malamang sa malamang, maimpluensya ka ng kanyang masamang ugali. Ito na ngayon, mga kababayan, ang pagkatao ni Amy Marcos. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinai-insecurean ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supremer Court. Supremes pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you. Kita ninyo kung umasta? Punong-puno ng kamalditahan, manang-mana na sa ugali ng mga Duterte. Pari-parihas na po. Ito yung pinagtatanggol ni Amy, mga kababayan. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So makikita ninyo, pari-parihas na yung ugali nila. Mag-behave pari-parihas na po. Walang pagrespeto sa kapwa, walang pagrespeto sa buhay ng mga tao. Yun ang kanilang kinakampihan, mga kababayan. So ito yung reaksyon ng Congress. Sabi rito, House Executive goes off on Amy Marcos, hits disrespect towards Speaker Romualdez. Sabi dito, civilian officials in the House of Representatives usually keep their thoughts to themselves on political issues. But Senator Amy Marcos' scathing speech Wednesday night, August 6, struck a nerve with Deputy Secretary General Sofinias Gabonada. Sabi po sa kanyang Facebook post, Senator Amy's explanation of her vote was not just unparliamentary. It was unworthy of the chamber she represents. In seeking to wound the Speaker, she has bruised the very dignity of the House, an institution co-equal, not beneath. Sabi po ni Gabonada sa kanyang Facebook post, during the plenary vote on whether or not to archive the House-initiated impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, Senator Marcos took personal shots at the House Speaker Martin Romualdez, her own cousin. Mababa ang tingin, mga kababayan, ni Amy Marcos sa kanyang pinsan na isang brilliant na abogado na si Martin Romualdez. Pero mababa ang tingin ni Amy Marcos at ang tingin niya, ambisyoso si Martin Romualdez kasi hindi sumusunod sa kumpas nila
Isabi ko nga po mga kababayan, si Martin Romualdez, loyal lieutenant ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang knight in shining armor. Kaya siya po nilagay as speaker bilang protection po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na di matulad kay Era Estrada na pinagkaisahan ng Congress na impeach po. In fact, yun ang kanilang plano batay sa paniwala mga kababayan ng napakarami. Kasi ang unang inintensyonan po yung speakership, kaya lang po nasupla kasi yung ambisyon ni dating Pangulong Arroyo nag-leak po kaya hindi natuloy. Natanggalin si Speaker Martin para buwilo ang impeachment laban kay PBBM at makaupo si Sara Duterte bilang Pangulo. Yan ang pinapaniwalaang agenda. Kaya galit na galit si Sara Duterte. O ngayon, going back dito, sabi ni Gabonada, or sabi dito sa sa balita ng Manila Bulletin, in a mocking and condescending tone, the lady senator and known ally of Vice President Sara Duterte prodded the House members to replace your speaker. For Gabonada, this breached both decency and parliamentary courtesy. Sabi po niya, there is power in dissent but not in disrespect. We may differ in our politics in our visions, in our loyalties, but those differences should never give birth to mockery. Tinawag pa pong Bonjing o na si Sara ang tawag sa ating Speaker of the House, tambaluslos. Mahilig sila sa ganon. Nakita mo ang mga mga followers nila po. Pari-parihas ang pag-ugali. Ang tawag sa ating Pangulo, bangag, butod, si Lisa Marcos, ngiwi. Ganon katindi. Kawalang hiya mga kababayan ang kanilang mga pag-ugali. Kasi mana-mana lang yan. Kung sino yung mga barkada mo na walang hiya, malamang sa malamang, ma-impluensya ka, mamamana mo na rin. Kung ano ang mga masasamang ugali at kawaling hiyaan na ginagawa. So nakita ninyo ang tono, mga kababayan ni Amy Marcos, walang hiya na rin. Pati yung kanyang pinsan, hindi man siya narinig na niyo si Martin Romualdez na nagsalita ng anumang masama laban sa kanyang pinsan na si Amy Marcos. Hindi mo marinig. Pero tingnan ninyo ang lumalabas sa bibig ni Amy Marcos laban sa kanyang pinsan. Napakasama. Pang-insulto mga kababayan sa personality, Bonjing. Ayan isang pang-insulto mga kababayan sa ating Speaker of the House. Anong ibig sabihin ng Bonjing? Bonjing, a grown man who thinks and acts like a baby. Yung pelikula ni Jimmy Santos. Nang ibig sabihin, malaking tao, bata ang pag-iisip, nang ibig sabihin abnormal. Yan ang kanyang hiling, ang kanyang tingin mga kababayan kay Speaker Martin na kanyang sariling pinsan. So madaling sabi, pag ganyan po, ang mismong pinipintasan mo, sarili mong lahi. Kasi yung nanay mo, Romualdez, pinsang buo, mga kababayan ni Amy Marcos, itong si Martin Romualdez, pero pinipintasan niya. Iniinsulto niya yung pagkatao na abnormal. Di ibig sabihin pala, may lahi kang abnormal. Lahi ninyo, abnormal, Bonjing. Kasi lahi kang Romualdez. So ang pang-insulto mo sa iyong sariling pinsan, bumabalik ngayon sa iyong pagkatao na may lahi kang Bonjing. Yan ang tawag mo kay Martin Romualdez Nakita ninyo, mga kababayan, kung ano ang masamang epekto ng pakikipag-alyansa, pakikipagbarkadahan sa isang masamang tao tulad ni Sara Duterte. Na pati yung ating Pangulo pinagbantaan na papatayin. Si Lisa Marcos papatayin, si Martin papatayin. Iyan na po ang laman ng first article ng impeachment. Na gusto nila i-dismiss sana. Pero hindi nangyari. Kasi na-outsmart sila ni Tito Sen. Na-archive lang. So ang ibig sabihin buhay na buhay ang impeachment case laban kay Sara Duterte. So ang akala nila nagtagumpay sila. Hindi po, they failed miserably. Napatayin ang impeachment case. I-dismiss, outrightly i-dismiss yung kaso. Aminado mismo si Amy Marcos. Yan kapihan interview kanina. Pakinggan natin. Did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe know anything about the conversation po? Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po,
better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwedeng-pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SE kesa daw Tama. dinismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwede buhayin yan. So aminado siya, tama. Better niya, sabi ni Ascuna, tama nga niya siya. So aminado siya mga kababayan na pwedeng buhayin. So they failed miserably na outright i-dismiss yung kaso laban kay Sara Duterte. Naisaan po niya, ni Tito Sen. Matalino si Tito Sen. Na-outsmart niya ang 19 senators na pumabor para i-archive imbes na i-dismiss based sa original motion ni Senator Marcoleta. O di ba po? O ngayon, balikan natin yung sinabi ng isang opisyal ng Congress. So the Deputy Secretary General argued that while Speaker Romualdez was not perfect, nobody is. The House may have its flaws, but which institution is without its scars? Sabi po niya. Gabonada took great exception to Senator Marcos belittling of the House in relation to the impeachment complaint, which pundits said was essentially killed by the Senate with its action to archive. To belittle niya the House is to belittle the will of the people we serve. Pag minaliit mo anya mismo yung institusyon, yung Congress, ang ibig sabihin niyan, minamaliit mo ang mismong kagustuhan ng tao, the will of the people, na aming pinaglilingkuran. So direktang makiri sa mga mamamayang Filipino. Ang Congress po, kaya ang tawag sa kanila, representatives of the people. So pag ininsulto mo ang representatives, iniinsulto mo yung mismong mga mamamayang Filipino. Yun ang ibig sabihin, mga kababayan ni Gabonada. Kaya dapat hindi ganon. Kaya nga po, naulakita na, kumbaga dito sa amin, nahawaan na ng masamang ugali itong si Amy Marcos ng mga Duterte. You see? Yun ang nakakalungkot po. So sabi ni Gabonada, the Senate does not sit above the House. It stands beside it. Equal in power, equal in responsibility, equal in honor. Kung gagawin niya ang criticism, let it be noble. Let it be free of bitterness and poison. For when one brand seeks to insult another, it is not just rivalry, it is betrayal. He added, referring to Senator Marcos' remarks. Masyado nang namimersonal. Masyado nang toxic, mga kababayan. Itong mga barkada ng mga Duterte. Kasi nga po, sila mismo toxic ang mga Duterte. Idumikit si Amy Marcos. Naging toxic na din po ang pagkatao. Wala nang pagkakaiba. Talagang tama yung kasabihan, birds of the same feather flock together. Kaya sabi ni King Solomon, mga kababayan, good people stay away from evil. Pride will destroy a person. A proud attitude leads to ruin. Kita ninyo ang nangyayari sa mga Duterte? Sinisira nila mismo yung sarili nila. Ngayon, ganun din yung Senado. Kasi kumampi sa mga Duterte. Ano na ngayon yung Senado? Bagsak ang ratings ng Senado, mga kababayan. Yan malinaw. Distrust kay Sara Duterte. Trust rating for top government officials. Parehas bagsak. Yung Senate President, tapos yung Vice President, parehas bagsak. O tingnan ninyo si Martin Romualdez, mas mataas na, mga kababayan, kay Sara Duterte. Mas mataas para kay Chis Escudero, na dati mataas siya. So pinabagsak ni Chis Escudero ang trust ratings ng Senado sa kakadikit niya kay Sara. Yung mga Duterte senators. Sumama ang tingin, mga kababayan, ng Senado sa paningin ng mga mamamayang Filipino. Sa Congress po, bumango yung ating mga congressmen. Kasi nakikita nila tama ang ginagawa ng Congress. Ang abulin yung mga opisyal tulad ni Sara Duterte. At dapat mapanagot. So Gabonada vowed that the House will defend its leader
si Martin Romualdez. The House will rise, not with arrogance, but with resolve. We defend our Speaker not out of blind allegiance, but out of loyalty to truth, decency, and the institution that has long been the voice of the Filipino people. Yan mga kababayan, tatayo ang Kongres sa tama. Kaya sabi ng mga congressmen kay Amy Marcos, huwag mo kaming diktahan. Amy Marcos has no business telling the House of Representatives who should or should not lead the 300 plus strong legislative chamber. Yan mga kababayan yung naging pahayag ni na Senior Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, Deputy Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Congon, and Deputy Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative C. Alonto Adjong. Following the tirades of Senator Amy Marcos during the plenary session at the Senate kagabi po. So sabi po ng mga congressmen, let me be clear, no senator regardless of stature or history has the right to dictate who should lead the House. That decision rests solely with the elected members of this chamber. And Speaker Romualdez continues to enjoy our overwhelming confidence, sabi po ni Suarez. During the plenary vote on whether or not to archive the House-initiated impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, Senator Marcos took personal shots at House Speaker Martin Romualdez, her own cousin. Any mocking and condescending tone, the lady senator and known ally of Vice President Sara Duterte prodded the House members to replace your speaker. Suarez further called Senator Marcos' remarks a blatant overreach into the affairs of a co-equal chamber. Nawaan po ng masamang ugali si Amy Marcos, ni Sara Duterte at ni Digong. Never na marinig natin ang mga congressmen, sa totoo lang, narinig ninyo, any member of the Congress, dinisrespect ang mga senador. Kahit hindi sila sangayon sa mga sinasabi ng senador, ng ilang mga senador, mga kababayan, dito sa issue ng impeachment. Pero hindi ninyo maringgan ng masasamang salita and personal attacks. Never ninyo maringgan ang ating mga congressmen. Kumbaga, may dissenting opinion sila. Pero pinalalabas nila, in-express nila yung dissenting opinion na may respeto sa pananalita. Hindi tulad ng mga pang-insulto na binitawan, tinawag ni Amy Marcos si Martin Romualdez bilang bonjing. Narinig na ninyo ang mga congressmen na nagsabi sa mga senador, palitan na ninyo si Chis Escudero, walang kakwenta-kwentang Senate President ninyo yan. Never nating narinig. You see? Kaya talaga po, matindi ang impluensya ng masamang ugali. Talaga, pag kasama mo palagi ang barkada, malakas ang impluensya. Pag malsama ang ugali ng barkada mo, malamang sa malamang, mga ilang buwan o taon, ganun ka na rin. So, ganun na rin kabastos mga kababayan ng bibig ni Amy Marcos. Namana niya, nakuha niya sa kanyang mga barkada na masasama, magagaspang ang ugali, magagaspang ang bibig, mga bastos kong magsalita. You see? Kaya sabi dito, Congon underscored the fundamental principle that co-equal branches of government such as the House and the 24-member Senate should refrain from meddling in each other's internal decisions, especially when it comes to choosing their own leaders. He said Senator Marcos' remarks risk not just political tensions, but also the breakdown of mutual respect that the legislative branch depends on. What was said, Anya, was not just a personal opinion. It became a public provocation. And when a senator calls for the ouster of the speaker, that's not just political noise anymore. It becomes borderline interference, sabi po ni Congon. Sabi niya, let's be clear. Speaker Romualdez was chosen by his peers. He has led with clarity and vision, even amid difficult and sensitive political moments. That kind of leadership, Anya, does not get replaced just because one senator says so. For his part, sabi naman po ni Congressman Adjong,
Adjung told Senator Marcos that Romualdez does not serve at the pleasure of the Senate. This is not about Speaker Romualdez. This is about the institutional mandate of the House to initiate impeachment. Trying to pin this all on one man is a cheap political trick, sabi po niya. Adjung said that instead of attacking the Speaker, Senators should focus on their constitutional duty to try impeachment officials, not run away from it. The Speaker does not serve at the pleasure of the Senate. He serves because the House overwhelmingly trusts him to lead us in a time of great political responsibility. And he has done so with utmost integrity. Maybe the better question is, why is the Senate avoiding accountability? Why archive a complaint when the Supreme Court has not even ruled with finality yet? Sabi po niya. So hindi na tayo nagtataka kung bakit pabulosok ng pabulosok ang ratings ng Senado. Dati, mas mataas siya kaysa sa congressman. Maayos po kasi ang Congress ngayon at nabubulok na ngayon ang pag-uugali nitong ilang mga senador. Di man natin po linalahat, pero nakikita naman po natin. And yan ang dahilan kung bakit bumantot ng bumantot ang tingin ng ating mga mamamayang Filipino sa Senado. Hindi na tulad nung panahon. Yan ang ebidensya. Senate ratings down, House up. Sabi po sa result ng Okta Research. So mas nagugustuhan mga kababayan ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino ang performance ng Congress sa pamumuno po ni Speaker Martin Romualdez kaysa sa Senado sa pamumuno ni Chis Escudero. Na kahit hindi ko kababayan, mga kababayan si Martin Romualdez, ang kababayan ko itong si Chis Escudero. Pero nagugustuhan natin. Kasi walang personalan kay Martin. Hindi mo maringgan ng masasamang salita laban kay Sara Duterte, kahit kung ano-ano ang pinagsasabi laban sa kanya. Parehas din ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo maringgan ng masasamang salita, kahit iniinsulto, pinagsasabihan ng kung ano-ano. In this time, yung kanyang pinsan mismo, tinawag ng bunjing. Imagine that. At bunjing na lulong daw, baby lulong. Ang ibig sabihin ng lulong, buaya po. Pinangalan yan sa buayang, yung namatay ng buaya na napakalaki, ang tawag lulong. So tinatawag niya yung kanyang pinsan buaya. So kung yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez, paniwalaan natin yung sinasabi ni Amy Marcos na buaya, di si Amy Marcos na kasi Romualdez Marcos siya, may lahi siyang buaya, madaling sabi. In effect, ganun. Di ba? So backfire lahat yung mga panglalait ni Amy Marcos sa kanyang pinsan. So pwede nating sabihin, kung lulong ang lahi ni Martin Romualdez, di may lahing lulong o buaya si Amy Marcos. Kasi Romualdez ang kanyang nanay, si Imelda Romualdez Marcos. You see? So ito po, mga kababayan, no? The survey conducted July 12 to 17 showed the Senate ratings. The Senate's ratings declined over the past 8 months from 57% in November 2024. The Senate's trust rating dropped to 49% na lang in the latest poll released yesterday. 10% said they distrusted the upper chamber, while 41% were undecided. Meanwhile, the Senate's performance rating declined from 53% to 47%. Some 11% said they were dissatisfied with the Senate, while 42% undecided. In contrast, the trust rating ng House of Representatives improved from 49% to 57%. 8% distrusted the lower chamber, while 33% were undecided. Some 55% were satisfied with the performance of the House of Representatives, up from 47% in November 2024. So nabaliktad mga kababayan, mas mataas na yung trust ratings ng Congress kaysa sa Senado. Ituloy lang ninyo ang pagwawalang hiya diyan sa Senado. Siguradong ang Senado tuloy-tuloy sa pagkabulok. So anyway, yun man lang po yung ating short video ngayon. Sa mga gustong magnegosyo po nitong ating bagong product na binibenta online, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mag-message na lang po kayo sa akin.
or sa aking anak na architect entrepreneur na si Riz Maravillas. Lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.